And welcome back sa number 1 male podcast in the Philippines, Anti-Support Social Club. Yeah. Shoutout ko lang, may mga merch na parating, no? Ang Anti-Support Social Club. Abangan niyo yan. Abangan niyo yan. Limited lang yun. Kaya... Medyo ano lang siya. Medyo... Wala pa ngayon, i-add to cart nyo na. Medyo ano lang siya kasi yung mag-handle nun, medyo diniinan. Nasa website yun, wala sa Shopee, wala sa Lazada, wala sa TikTok Shop. Nasa website, talagang yung mag-handle nun talagang out of this world. Alam mo yan. Alien pa. Hindi namin pinuchu-puchu, di ba? Hindi namin hinayaan puchu-puchu para sulit yung ibabayad nyo. So anyway, saan tayo na ano? Going back to the topic, no? Sa educational. Scam ba ang education? Hindi siya scam. Ang scam kasi siya, tinutukan ka, niloko ka, hindi binigay sa'yo yung dapat na gusto mo makuha. Kapag nag-aaral ka ng college, hindi naman kasi yung trabaho ang gusto mo makuha dyan. Ang gusto mo makuha dyan is yung title nung inaral mo. So doon nagkakaroon ng lito ang mga tao. Kasi hindi ko nakuha yung pagiging piloto. Ganyan. So, ni-scam ako ng college. No, tanga. Ang kinuha mo sa college is yung diploma para maging pilot ka or maging doktor ka. So, binigay naman nila sa'yo, gumraduate ka naman, so walang scam na nangyari. Nakuha mo yung binili mo doon. Ngayon, yung pag-apply ng trabaho, supply and demand, Pilipinas na kailangan mo sisihin or yung ano natin dito. Hindi na yung universidad kasi tapos ka na doon eh. Hindi naman sila magbibigay ng work sa'yo. Yung bansa pa rin, kung supply and demand, pasok ka ba eh. Diba? And tsaka yung course, walang pilitan yan. Kailangan talaga, doon pa lang sa pagpili ng course, alam nyo na yung kukunin ninyo. Inaaral hindi yan kung sino yung tropa na susundan nyo lang. Kung sino yung may chicks doon kayo pupunta. Nabalitaan mo na, marami daw chicks dito sa course na to. Buta, sige, doon na ako. Diba? Aralin nyo, Brad. Gusto ko dito, walang math. Sabi ko sa IT yun, diba? Ayoko ng math. Pagpasok ko, daming math ang putang. Treasure portion, 5 yung math. Ano ang kursong wag nilang kukunin? Tag-coin na lang ako eh. Ganon din eh. Ano bro? Ako? Yung ano bro? Least suggest yung kurso. Para sa akin bro, yung... marami tayong magiging hater dito. But, yan. May mga nandun sa kurso na yan. Magiging specific tayo pare. HRM pare. Bakit? Yun ang medyo... Dami daw pokpok, sabi ni Josh. Hindi ko wala akong alam dun bro. Pero para sa akin bro, yun, HRM at saka mass communication. Yan, dalawang yun. Masscom? Bakit masscom? Bro, kasi tinitignan ko yung demand ng corporate at saka yung demand ng mga corporate at saka yung usability ng course mo di ba? Yung HRM, ano bang itinuturo sa HRM, di ba? Hotel and management, di ba? Ang dami-dami nang nag-OFW na nakapunta doon. Ang dami nga ring mga nagwo-work na as hotel. Wala ngang open positions Ari, kahit nga di ka tapos doon makakapag-waiter ka. Exactly. So sinasabi mo, lahat ng mga nasa bar na gano'n, mga mal-edukado. Hindi naman. Nagulat ako. Sabi mo, saan galing yun? Yung pala. Ano ko yan Diba? Huwag kayong kukuha ng course na kayang gawin nang hindi kinuha yung course na yun. Ayun, diba? Putang ina yun. Kaya na mga doktor. Kasi doktor, hindi pwedeng mag-doktor ang isang HRM lang. Kailangan meron kang pinag-aralan talagang doktor. For example, ang HRM din, walang tinuro dyan, hindi ka makaka-apply ng IT. Pero ang IT, kaya mag-apply ng trabaho ng HRM. Lahat. Pwede. Diba? Lahat. IT. Flexible ka ang IT, pre. Pwede ka nga mag-police. Pwede ka mapunta sa NBI. Pwede ka sa ospital. Hindi na information technology yun. International yun. Kasi pasok sa lahat yan Graduate ako ng IT. Anong company ang hindi kailangan ng IT? Pucha, lahat. Lahat kailangan ng IT, bro. IT rin ako. IT ka rin? Oo, pare. Putang ina nyo tatlo. Third episode pa lang, sinabi na natin tatlo yan IT rin ako. Sasabog na tayong tatlong itlog. IT pa more. Halatang mga computer boy kasi dati. Ang totoo niya, kung bakit ako napunta sa kurso na yan, tanga rin ako nung dati. Dahil akala ko mahilig ako mag-computer. Putang inang yan. Pwede na yun, no? Putang ina mo nga, no? Kasi dahil... Ganun din naman yata kayo Dahil naman ka ng computer siya, IT. Yun nga, exactly. Kaya nga bullshit. Pero kasi nung panahon... Pero okay lang, pasok din naman pala Nung panahon din kasi na kumuha ko ng IT, talagang in demand talaga siya, bro. Yung IT. Talagang pausbong na yung technology rito sa Pilipinas. Kaya
Hindi ko naman sinasadya, hindi ko naman inaral talaga yun. Kumbaga nasadya, ano nang talaga Kasi aksidente. nga, computer boy ka rin. Oo. First year, second sem pa lang, alam ko nang di ako magiging IT eh. Magiging graduate lang ako ng IT. Pero alam kong di ako magiging IT. Kumbaga, Pero kung inang hirap. ang gusto ko talaga sundalo eh. Kaso hindi ko lang alam paano mag-i-start. Ako piloto. Mahal yan, tol. Gusto ko magpiloto, pre. Actually, gusto ko ang gawin yun kasi pwede ka naman mag-aeronautics type shit. Basta graduate ka ng 4 na course, 4 na taon na course. Baka mag-ganon ako pag natagos ka na yung finances. Inong pogi mo nun, boy. Naka-pilot suit. Sarap. Sa ulo ng balita. Hinahanap pa rin ang ulo ng isang vlogger pilot na nagpalipad. No? Hindi gusto mo Boy, kahit top silog lang kinakain mo, basta naka-pilot suit ka. Damn. Pre, real to, kahit tapa lang kinakain mo. Eto pala, dagdag kong, dyan sa education system yan, dagdag ko para ma-enjoy nyo, tsaka para hindi masyadong mabigat. Ganito, tinignan ko yung pag-aaral, tinignan ko yung diploma as requirement sa buhay. Hindi ko siya tinignan as pag inaral ko to, magiging ganito ko, ganito, ganyan. Unang-una kasi, pag may diploma ka, hindi ka ma-judge ng mga putang ina sa paligid. Kasi real talk, pre, honest to goodness. Does it matter? Kahit sabihin natin hindi nagmamatter, puta, tatablang ka talaga eh. Kasi i-compare ka ng i-compare sa mga pinsanan mo, sa anak ni ganito ganyan. Di ba? Kaya ako pinilit kong tapusin yung pag-aaral, hindi para maging ganito yung trabaho, ganito yung tinapos. Basta, para sa akin, bilang isang tao, bilang isang responsabling anak, hanggat may pampaaral yung nanay ko, kailangan kong tapusin to, kailangan ko siyang masuklian ng diploma. As requirement bilang tao. Ganun ko siya tinitignan. Maganda yan. Kaya putang ina, pag tinignan yung TOR ko, pre, puro 2.75, 3, pasado yun. Oo. Di ba? Pwede na. At least pasado, may diploma ako, magmamarcha ako. Ngayon, hindi na ako i-judge ng mga mag-anak ko, hindi ka na i-compare, tapos ka na eh. My question is, do you think, compare ka pa rin nila? Kapag, halimbawa, hindi mo natapos and then malaki salary mo. Actually, i-compare ka pa rin nila kahit Di ka tapos pero putang ina sahod mo pang piloto. 250 a month, 200 a month, 300. I-compare pa rin. Ako, bilang vlogger, nako-compare pa rin ako eh. Ganto ganyan. Siguro hindi nila alam numbers mo. Ganto ganyan. Pero hindi nila alam numbers mo. Pero pag nalaman nila numbers mo, which is ayaw mo naman din sabihin doon sigurado kasi syempre iba na magiging judge nila. Kapag nalaman nila na puwipitik na ng 900,000 si Ato. Putang ina, babay maniwala, babay magsanla na naman ng titulo sa bahay. Open naman sila to judge kasi may free will naman ng tao. Open sila to judge but ang pinakapulot dulo nun is ano ang epekto sa'yo. Malamang wala na. Because kahit i-judge nyo, ito yung kinikita ko, I don't care sa mga pero bilang isang, kasi hindi naman lahat, pre. Kumbaga, ako siguro matatansya ko. 3 sa 100 gumagraduate. 3 lang yung mga nagiging ganito na parang tumetesting ng tirang labas. Tirang labas tawag ko dito, pre. Yung ganito na pagpapapera sa iba't ibang bagay, ganito, personal branding, tirang labas tawag ko dito eh. Masasabi ko na 3 sa 100 na gumagraduate lang yung gustong tumesting ng ganito. Ngayon, nangungusap tayo kasi majority sa nanonood sa atin, sure, hindi naman kagaya natin. Yes. So ako, tapusin yung pag-aaral nyo, pero wag nyo siyang tignan as, kailangan ko matapos to or else katapusan na ng mundo, ganito, ganyan. Tignan nyo siya as, another requirement lang siya sa buhay. Putang ina, 21 na ako. Side quest. 22 na ako. That may diploma ako. Ganun, hanggang may pampaaral yung magulang mo, ibayad mo ng ibayad, mag-aral ka ng mag-aral. Tapos, sayang eh. Madali lang po na. Ako, pre, legit, honest to goodness, nangopya lang ako na nangopya. Pwede naman Namodi ko pa ako. Pwede para naman. makapasa lang. Tsaka Wala sayang. akong pake sa grade. Basta may diploma ako. Kailangan mo lang masuklian yung dugot pawis ng magulang mo na nagpapaaral. Sa'yo lang naman kailangan nila yung diploma eh. Tsaka yung commitment na ituturo sa'yo ng eskwelahan. Actually, yun Kasi yung mga committed ka dyan eh. yun yung mga realizations na akala ko wala akong natututunan. Kasi nga dahil bobo ko sa academics, putang ina, anong silbi sa akin itong schooling sa mga gagawin ko sa labas? Marami. Yun na pala yun, yung putang ina, pagpasok mo lang ng maaga, discipline na yun eh. Discipline. Papasok ka sa klase na hindi mo gusto yung tinuturo, hindi mo gusto yung teacher, may mga nakakabwisit ka nga klase, pero gagawin mo pa rin siya kasi kailangan. Di ba ngayon, tangina, sa adulthood, may mga ginagawa kang hindi masaya, may mga ginagawa kang hindi mo ini-enjoy. Pero kailangan mo siyang gawin kasi kailangan. Kailangan mo siyang lunukin, pare. Doon mo pala siya napapractice. Doon talaga yun sa college. Sa pag-aaral. No, tsaka yung ano,
itinuturo pa ng college din is yung pag hindi mo nga ginawa to, hindi ka sumunod sa requirements. Sa college, baksa ka kagad. Di naman katulad ng high school yan na hindi ka man magpasa hindi mo na kompleto yung mga requirements ng high school, pasado ka eh. Galingan diba? mo ng Ibabagsak ka lang kapag sobrang kupal, sagad-sagad ka na. Sa high school. Bumabagsak sa amin sa high school nung dati. Pero, talaga namang alam mo sa sarili mong sobrang... Ogag siya. Psychopathetic na nga yata tong hayop na to eh. Lalagyan na ng teacher ng 60, no? Kaya yun yung isa sa mga tinuturo ng college na pagka hindi ka nagpasa ng requirements, hindi ka nagkompleto, ang consequences niyan, baksa ka talaga. Again, yun yung isa sa mga tinuturo sa totoong buhay. Kumbaga nire-ready ka na nga niyan sa totoong buhay na pag kunyari, hindi mo ginawa tong goals mo na to sa labas ng college, kunyari, sa totoong buhay nga, yari ka. Di ba? Yari ka. So, life lesson no? Pero talaga siya. Sa inyo dyan, ng mga nakikinig, huwag nyong itry yung mabuhay ng ganitong ginagawa namin, yung mga tirang labas na tinatawag niya to, ano? Kasi, isa't-isa to putang nakaka-addict ang walang amo. Sobrang nakaka-addict, pre. To the point na ayoko nang bumalik sa corporate world. Tsaka ano to, pre? Nakaka-addict, pre. Ang hirap din i-suggest nito, pre. Kasi nga, hindi siya para sa lahat, pre. Kasi ano to, para pre? sa lahat. Kinang ina, pre, sa isang taon siguro, sa 1 mong suntok, putang ina, parang mga 900 plus dun yung sablay. 900 plus dun yung fail. Tangina, pre, isipin mo mag-fail ka ng ganong karami sa loob ng 1 taon. Kung hindi ka matibay, tsaka kung wala kang patience dito, pre, hindi ka aangat dito. Kasi unlike sa full corporate lang yung buhay mo, alam mo sa 15, sa 30, meron ka makukuha. Yeah, dito, pare, 1 taon kang walang kikitain muna rito. Kumbaga talagang patience tsaka consistency. Galante pa yung 1 taon, pre. Oo. Yung iba, 10 taon, 5 taon, di ba? Pero may nagbabago. Guaranteed you guys, mga 1 year to 2 years hanggang 5 years, meron at merong progress. Sa lahat naman, pre, hindi lang sa gantong tirang labas. Pili ka ng isang shit. Gawin mo siya ng 1 taon. Putang ina, may magbabago. Meron. Basta lock in, Don't forget to lock in. Consistency. Hindi lang ganito sa tirang labas na vlogging, personal branding, business. Kahit dyan sa, kunyari, employed ka ngayon. Kaya I suggest BPO yung kasi yung BPO hindi naman siya call center lang hindi naman siya calls Maraming BPO company na nag-o-offer sa'yo ng hahanapin nila saan ka magaling, tapos tutulungan ka nila doon. Ngayon, pag pinasok ka nila sa ganung sistema, tangina, galingan mo doon ng 1 taon, sure may mangyayari sa'yo next year Di ba? Yes. Pili lang kayo ng isang bagay. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa kanila to, sa mga nakakapanood sa akin. Yung ginagawa ko, walang kakaiba sa ginagawa ko. Lahat ng ginagawa ko, doable. Kayang-kaya nyo rin. Ngayon, ako, ang napili ko lang natutukan ng buong buhay ko ay yung pagko-content. Ngayon, kayo din, ganun din. Diba? Like, for example, may mga living testimony ako dyan na nasaksiyan, yung mga nag-street food sa lugar namin na puta, bata pa lang ako, andun na siya. Tangin na ngayon, parang 3 na yung, 3 na yung motor yung sidecar ba na nasa iba't ibang lugar. Kasi nga, hindi niya tinitigilan. Diba? Hindi, masaya ba yun? Hindi masaya yun. Putya, nakakapagod yun, nakaka-burnout yun. Pero dahil yun yung kailangan para ma-accomplish mo yung ine-aim mo na buhay, gagawin mo ng gagawin. Na na-practice yung ganong galaw mo sa school. Diba? Sa school, ang matututunan nyo talaga, putangin na life lessons na pwede mong i-apply pagka-graduate mo. Kaya ako, kumbaga, thankful ako dun sa napasukan kong college. Marami nagsasabi sa lugar, hindi daw maganda doon. Pero ako, kunyari, mayaman na ako, uulitin lahat. Doon pa rin ako mag-enroll. Colegio de San Gabriel Arcangel. Sobrang solid yan. Mura yung tuition ng college. Tapos, masasabi ko maganda turo dyan. Tangin na, pre, first year pa lang, pagpasok mo pa lang doon, ang una mong kakabisaduhin, pre, yung 7 Gabrielian identities, pre. Na putangin na yun, gamit ko ngayon. Kaya di ba ang aga ko lagi? Punctual. 7 Gabrielian identities. Parang 7 deadly sins, Punctual, industrious, good character, good listener, grateful, helpful, honest, and humble. And with integrity. Eating ass. Tangina, pre. Solid. Colegio San Gabriel.
Sa mga wala pa undecided saan sila mag-aaral ng college and senior high, Colegio de San Kung Gabriel. na-promote din. Tangin ng Bayad ka na yata Ang ng galing, lahat ng Ganda, business hindi ko dyan, napansin yung pasok na yun, bro. Kinang yan. Lahat na kinalampag mo. Yun ang pahingi naman kami dyan, Brad. Ang dami mong sinabi. Ang ina, motor na nakaraan. Ano ba yung kanina? Motor na nakaraan. Ngayon, school. Ano yung kanina? Ano nga yun? Kolehiyo. Ano yung kanina? Yung dental. Dental. Dapat But, yan, sarap magkape. Starbucks. Wala yan, hindi mo matatapik po. Siyempre, Foreign yan, hayop na yan eh. Di ba hindi, pero legit, hindi ako bayad, sinasabi ko lang, yung mga taga-Bulacan dyan, gusto nyo ng quality na school, Colegio de San Gabriel Arcangel. Applicable pa ba? Hindi, well, nasagot nyo na kanina eh, no? Parang gusto nyo lahat mag-college, diba, kahit pa paano? No, kasi importante yun, bro eh. Again, nasa Pilipinas tayo. Pag sa States ka, bro, iba kasi yung sistema nila doon. I mean, pag sa States kasi, hindi na sila nagka-college because kahit high school graduate sila, meron at merong work. Kumbaga talagang hindi Marami opportunity. hindi required, hindi talaga required ang college. Bro, mas mahal ang college nila. Pare. Nababaon sa utang Sa yung utang, oo. student. May student loan na tinatawag. Huwag niyong itulad doon, Brad. Pag tinulad nyo doon, talagang maliligaw kayo kasi ganun sa sistema nila. Hindi kailangan ng cash. Well, dito sa atin, ibahin nyo rito na requirement Bakit talaga. ang sistema nila, no? Mahal ang college tuition. So, pagka-graduate mo, baon ka ng Student loan ka, bro. Sa sobrang mahal niya, hindi nila kaya ng bulsa, talagang matic student loan. Student loan. Ilang taon mo babayaran? Yung iba, sa dekada pa, nagbabayad pa rin. Hanggang sa nakapagtrabaho na sila, binabayaran pa rin Wala nila. rin. Oo. Parang ganun lang din. Kaya yun, scam talaga sa kanila. Alright. May tanong sa Telegram group. May tanong! Bilang isang lalaki, ano-ano daw yung mga dapat na na-experience mo na at na-achieve mo na bago or pagtungtong mo ng 30 years old? Unang-una dapat na... Ilan taong ka na muna? Ilan taong ka ba? Ako? Oo. 29. 29 ako, 27 ako. Ikaw, par? 35. Alright, sige. Ako doon lang muna sa mga na-experience mo at least. No? Alright. Dapat na-experience mo makipagsuntukan. Kahit pa paano. O may napanalo ka man lang street fight. Okay. Okay. O napalaban ka man lang tapos make sure na may magandang justification yung away na yun. No? Kailangan kasi talaga natin mga lalaki yan. Kaya kasi Kevin Samuel, tinatanong niya nga yung pag lalaki kausap niya. Have you ever been in a street fight? Kahit pa paano. Nung bata ka, away bata, mga high school, elementary, hindi yung mga ganitong ano na natin kasi mga ganito, iba na outcome, madugo na. So yung kulong. Yun na nga. So suntukan bata, 'di ba? Yun ang tinatanong niya madalas. Madalas sa mga wala pang napanalo na pero at least sinasuggest niya dapat meron yung bata ka. Siguro isa 'yon. Yun. Kasi hindi ko pa na matatawag sarili ko na success as of the moment. Kasi pag success na ako talagang sobrang success na ako, hindi niyo na ako makikita kahit kailan. Oo, hindi nyo na mapapanood ng ganyan yan. Hindi niyo na ako mapapanood, hindi niyo na ako makikita. Baka wala na ako sa bansang to. Or kung nandito man sa bansang to, nasa pinakamagandang lugar lang ako ng bansang to, tapos nananahimik doon. Tapos parang sa sampung EA. Parang sa nasa Siargao Beach Resort ka sa Siargao, ganun. Putang ina mo, naiway mo pa sa hayop ka talaga. Nabanggit mo na naman yung promotion. Shoutout sa'yo, ha. Resort? Ano yung resort? Nasa Siargao ka, beach and restaurant sa Siargao. Oy, Siargao. Along General Luna. Kompleto na. Siargao, pag gusto nyo kami dyang i-guess o pwede chat nyo lang kami. Kinang pinakamagandang stay yun dun, pre. Kinang kaso, ang mahal parang 25K per night. Kayang-kaya ni Josh yan. Ang anak ni Pacquiao. Pero masarap pagkain dun. So, invite nyo yung SSC dyan. So, going back, nawala tuloy ako. Tayo na kasi ito promote eh. So, at least marami ka na experience sa mga ganun, no? Street fight, away. Street fight, pare. Isa yan sa masasuggest ko kahit pa paano dapat may ganyan ka. And pero many, kung many wala pa nun, di pa uli ang lahat. Chat mo si Sadaw. Suntukan. Magbibigyan ka niyan. Matatanda na tayo, pre. Naka-live, Street fight nung bata, elementary and high school, tol. Mga ganun. Kailangan yun eh. Ano pa? Kailangan talaga yun. Kailangan mabuli ka rin. May mabuli ka. Makutya ka, mabuli. Kasi yun ang nagpapa-grow sa ating mga lalaki. Ma-broken heart ng sagad. Yun. At maranasan mo rin lokohin kahit pa paano. Yun, totoo legit. And
Basta karamihan puro failure. Kasi doon tayo tumatali ng mga lalaki. Diba? Napupurol tayo pag hindi na tayo nagkakamali. Doon tayo pumupurol. Yun lang naman. Si Josh, alam ko marami dahil si Josh ang alam mo na. Hindi naman nalalayo dun sa'yo, pare. Kasi ako, importante pa rin. Before ka tumungtong ng 30 years old, connected to dun sa sinabi ni sa daw na kailangan mong magulpe, kailangan mong mabully. Yeah. Pero siguro, kung napalaki ka ng, tinago ka ng magulang mo sa secured na subdivision, baka hindi mo ma-experience yun. So again, kailangan, kung wala ka pang 30 ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-sports, pare, physical sports, I suggest mag-enroll ka before ka makatungtong ng 30 because yun nga, tuturuan ka nun, magugulpi ka ron, mabubuli ka ron. Hindi naman bully na bubulihin ka ng sadya. Mabubuli ka kasi maraming malakas sa'yo dun. Di ba? So again, tuturuan ka nun ng reality, tuturuan ka nun maging humble, tuturuan ka maging disiplinado. At the same time, yung pinakamagandang benefit dun is yung fitness mo. Importante na habang bata kayo, sobrang active din yung physically because ang singil niyan, pare, is pagtanda nyo na. Ang matandang ang umabot ng 30 years old na kahit jogging hindi ginawa, kahit konting stretching na hindi ginawa, umabot ng 30. Lalanon. Ang lalanon, bro. Ang sakit ng katawa mo, onting galaw mo, pare, ganun yun. Totoo. So hanggat bata pa kayo, marami pa kayong energy, at much as possible, gamitin nyo yung mga energy na yan, yung flexibility ninyo habang bata. Kasi pagtandaan nyo, hindi ganun kalala yung, kumbaga yung consequences sa katawan ninyo. Isa pa is less bisyo. Okay? Kasi kasi yung mga bata kasi ngayon, iba yung convert nila ng energy nila. Unlike sa akin kasi, alam ng magulang ko na energetic ako, ganyan. So, in-enroll nila ako sa mga sports. Pag yung mga magulang ninyo hindi bukas sa ganitong mindset, haayaan lang yung energy ninyo, gagamitin ng mga bata yung energy nila sa bisyo, paparty, maligalig eh. Gagamitin yung energy, magyaya ng inom araw-araw, pakyosi, puta kung ano-ano ng bisyong papasukin. Parang nakita ko sa kanila, lagi nilang binibidyo na yung parang flex sa kanila na ang lakas niyan mag-inom. Bro. Ang lakas niyan mag-inom. Putang ina. Pabubuhan. Doon ako natangina. Kailan naging flex yan? Yung makita mo, nasa club, nakanganga yung babae, 3 bote yung ginagano. Putang ina, paano naging flex yan? Pabubuhan. Pagdating nyo ng 30 years old. Bobo mo. Tol, pangit ka nagmamay day ng meredor sa lamesa. Pangit ka nagmamay day ng ganun, pre. Yari kayo niyan. Kung hindi na kayo nalalasing ngayon, ibig sabihin, di ba? Kung hindi na kayo nalalasing ngayon before kayo mag-30s, ibig sabihin, immune na yung katawan ninyo sa alak. Sira na diba? tayo mo. Pagdating nyo ng 30s, which is mahina na yung mga function ng Sana bumigay na kayo lahat. Yari kayo dun. Again, totoo yun. Sana bumigay na Bibigay kayo kayo ng 30, pare. Sinisigurado ko sa inyo. Bumigay kayo lahat, tapos last laman nyo, pupusoy kami dun. Di ba? Ako lang sa akin, para sa akin lang, bilang 27, wala lang akong ibang sasabihin. Kumbaga, straight up nyo yung utak nyo. Ayusin nyo yung utak nyo. Hindi mapa-perfect pero ayusin nyo na ultimo dun sa para saan, maliit na detalye yun, pero malaking negative effect siya eh. Yung gano'n lang na, pagbibisyo-bisyo, pag inom-inom, puta, ang laking kabubuhan nun, pre. Bakit? Ang laking kabubuhan nun, puta, isipin mo, umiinom ka, binabayaran mo ng hard-earned money mo yun. Kung pinapera ko naman, pinambibili ko Putang ina, yun na nga ganun kakatanga. Pinaghihirapan mo yung pera, ibibili mo ng bagay na alam mong magkikreate ng sakit sa mga organs mo sa mga susunod na taon. Putang ina, napakatanga mo! Diba? Puta, usok-usok yung bibig mo dyan, parang ang gago. Diba? Tangina, magmamayday ka ng straba-straba, nag-walking jogging ka, tapos tangina, sa gabi, umuusok-usok bibig mo. Tangina, nagka-clubbing kayo, umiinom kayo ng mga tropa mo. Sobrang tanga. Diba? Sa akin, magja-jogging once a week, pero yung inom, puta, thrice a week. Tangina, never siya naging cool. Sa akin, there is a time for drinking. Yeah, occasional. Kasi pare, sa ating mga lalaki, 90% of us, part yung drinking ng celebration. Para sa tagumpay. Yes, kaya nga nabuo yan Tangina, anong isi-celebrate mo nga eh? Yun nga po tayo, yung magkayayaan lang. Yeah. Paano naman yung Yossi? Paano naman yung umuusok na bibig? Mas malala yan. Wala siyang occasional. Tangina, laway na laway ka. Pero ko naman pinambibili ko Tangina, bobo ka. Ako pag nag 100k subscriber tayo,
I would like to have you guys and drink together tayo. Oo, pare. Celebration yung kumbaga, 100K may subs. achievement. Oo. Tangina, nasa rooftop tayo ng kung saan penthouse. Thailand with tayo, room, sure, Malaysia, ganun. Achievement yun eh. Again, yung sinabi ni sa daw na celebration, which is totoo kasi Diba? sa history pare, before mag-inuman magtotropa dati nung mga panahon ng mga knights, barbarian, kailangan nanalo muna sila sa gera pare. Oo nga, no? Ang dami nang napatay, ang dami nang namatay na tropa nila, ang dami nilang napatay, pero anong nangyari? Panalo sila sa gera, so it's time for celebration, inuman, orgy, putang ina kahit, di ba? Kasi yun naman talagang inom dati, kumbaga, Ang ina, tas iinom ka lang ngayon kasi broken ka. broken ka, di ba? Bago, Ito buhat ka. ba, iinom kasi walang pera. Di ba? Yun daw yung coping nila para maibsan daw yung problemang walang pera. Puta, anong sineselebrate mo, bro? Yung pagiging loser mo, pare. How Tangina, ironic. wala tayong pera, Brad. Sa ika-100K subscribers ng Anti-Support Social Club, pili rin tayo ng at least 3 na lumupit dahil nakasubaybay sila sa atin. Sama natin, no? Pero hindi all expense paid yun, ha? Dahil lumupit nga kayo eh. That may sarili kayong pera, isasama namin kayo. Dapat nga Kasama kami kayo sa pa vlog. ilibre nyo, di ba? Kasama kayo sa vlog, sa experience, kung saan kami pupunta, doon din kayo pupunta. Kung saan kami magche-check-in, doon din kayo naka-check-in. Tapos magtitrip tayo kung saan bansa natin mapipili. Sa ika-100K subscribers nitong Anti-Support So yun nun, pare. Ulo mo. Ikalat nyo to. Ikalat nyo para mangyari yan. Inang angas na, no? First time kong iinom kung sakali. Solid, di ba? Well, kasi nga, may celebration yun, pare. Deserve mo yun, bro. Bit tayo na important. Deserve mo yun. Kung sakali. Deserve ang Pero push. kung magiinom ka dahil wala kang pera, or under ka ng misis mo, putang ina. Ano yun? Totoo yan. Pare kasi yung celebration at drinking together with your friends, tas to the point na ang taas nung sinaselebrate nyo, pare yung alak parang lalo niyang, ano ba? Parang, Sumasarap, pre. lalo niyang inaano yung celebration eh. Tangina, may Ina ano times ako. 10, pare. May mga kaibigan ako, pre, na di ko na i-drop name. Pero kanyari, may na-accomplish kaming idea na execute namin yung game plan. Talagang bukas game na. Puta, sigar tayo. Doon lang uusok yung bibig. Sigar tayo. Hindi, ayoko. Pero magsisigar talaga. Sigar siya. Kasi nga may nangyaring maganda. Doon lang uusok yung bibig. Pero yung putang ina, magli-lipsing ka dyan or kung ano man, from time to time, Oo. ina, natatawa ako sa sobrang tanga niyang mga yan. Yung may vape shop kami dun sa lugar namin. Pero di kami nagaganon. Pinipera lang namin yung kabubuan ng mga bobo dyan. Gago, makakasira pala sa negosyo mo yan. Hindi, pre. Ako sinasabi ko, pre. Sinasabi ko kasi masama sa health yun eh. Ngayon, yung mga lulong talaga, di bumili kayo kung bumibili kayo. Tangina ako, against ako, pero nagtitinda ako, ha. Diba? Pero sa mga sa mga 21 pataas. Di ba? Ngayon ako sinasabi ko, ang kinakausap kasi natin dito, pre, hindi naman na makikinig sa atin yung mga matatanda eh. Ang nakikinig sa atin, pre, ang mga nanonood sa atin, ligaw na medyo bagets-bagets. Diba? So, nagbibigay tayo ng guidance eh. Correct. Napakaswerte nyo, naabutan nyo kami, pero mas suswertein kayo pag inabangan nyo yung next episode.